RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa to daan sa ato sa Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid, linis, solid. Smart Dishwashing. Tatak alas 8:29. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa Straight to the Point. Igaya, kumusta maradyaw na buntag na saba sa Ijotanan? Ako si Radyoman Gaydol Kutsu makigaiban din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, huibis na, pizza 24 ng Abril 2025. Welcome din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw to na sayran na daghan na ini na mga kalihukan kuman dinhi sa ato syudad, labi na ang nagbiling mga adlaw sa mga pagapangampanya sa ato mga kandidato og lakip na niini na padadon ang pagmonitor kuman anan ato PNP sa tanan ng mga kalihukan may kalambigitan sa ini na eleksyon. Bueno, ako man na buntag mga kaigsuonan, ato anay pag-isayran an update kabahin na ini sa naitabuan na pagpamusil dito sa may lungsod ng Bakwag kagahapon na sa buntag. An mga update kabahin na sa investigasyon ng ato PNP Bakwag. Ini sa ato linya an Chief of Police sa Bakwag Municipal Police Station si Police Captain Franklin Pareha. Good morning, Captain. Pareho, ma'am. Pareho. Yes, good morning. Salamat ka radyaw, Captain, na taga-taga nidyo kami na higayon din sa amo programa para amo pakisayran ang update sa idyo investigasyon sa nahitabong pagpamusil doon sa lungsod ng Bakwag kagahapon. Yes, ma'am. Kumusta na? Uno na may gawa sa idyo investigasyon sa inina pagpamusil sa isa ka tricycle driver? Yes, ma'am. Base sa atong investigasyon, ma'am, ang kaning victim is si Brian Luares Lagaran, isa ka tricycle driver. Ang mga suspect na ato dayon nadakop sa Trohat Course of Operation, mao sila si Ansico Divina Sison ug si Christian Roca Sugunon. So sa pagkakaroon, ma'am, ang mga suspect is naka-detain sa Placer Municipal Police Station ug ang amo kong investigasyon karon, ma'am, sa regarding sa pagpamusil is gi-prepare na namo ang mga kinahanglanon nga mga dokumento para pagkasaka og ang kaso sa mga suspetsado. Buntag ba ini kagahapon na hitabuan pagpamusil og daghan ba ang mga naka-witness na ini, Captain? Yes, ma'am. Kagahapon kini nga adlaw sa mga alas 7 sa buntag. Daghan ang mga witness na nakakita. Mao na sa pinihinungdan nga nung dali-dali din natin nga nadakop ang mga suspect, ma'am. So this amanidyo og uno na matud pa pagka uman na dali man ang pagkasikop na ini, Captain, diin man ini sila gazud matud pa madakpi nidyo. Masingkop na ito, ma'am, tungkol sa mga witness istorya yung sa mga description. So, magpantak ba yung plus alarm kami sa Impero Surigao del Norte ng mga police stations. So, conduct checkpoint kami sab among gifted and suspect. So, at course of operation, so mo itong bibigyan sila na lakpan sa placer ng mga MPS personnel sa may Barangay Amuslug, Placer, Surigao del Norte.
Nakuha ba an armas gikan sa mga suspitsado na taggamit? So, para ma'am, wala na ko ma-recover ang firearms. So, padayon na muna nga paningkamutan mga asin ma-recover pa na ako. Ano may gawas sa ijo investigasyon na captain na tagpusilman na biktima? Sa pagkakaroon, ma'am, under investigation pagin ang motibo kung unsagit ang hinungdan nga nung dipusil ang biktima. Pero na sa kaanggulo nga di subaybayan karon base sa mga impormasyon about sa profile sa victim. So base sa information nga mong nadawat nga kaming victim sa kay babae, ma'am. So possibly love triangle or inunana ang mga inungan. So amo pa ng undergoing investigation pa na, ma'am, dili sa gitse. Og uno man na captain na matud pa dili ba ja may mga checkpoint ako man og uman nakalusot man ini na nakahigayon asa palusot na niing pagdayan na armas. Ay gusto ma'am is ang atong checkpoint, ma'am, is visual check lang dito, ma'am. So lawas lamang kung kaduda-duda gid ang tao, pwede ka search sa iyang lawas. Pero kung wala din kay makita na suspicious ang iyong karakter, so posible na biyak hindi mo nga makalusot. Dali naman i-cancel good na ng mga bukang. Okay. Pero ang basta makalabay sa checkpoint, magduha-duha gid gihapon na sila. Isa, gid na sila mulabay sa checkpoint. Magpaabot gihapon na sila nga mahuman ng mga checkpoint. Ano ang nakita ang mga pinundan nga nakalusot gihapon sila. Positibo gajud ini na mga amoy mihimo sa krimen na captain. Yes, ma'am, positively identified by the witnesses and the victim itself, positively identified the suspect. Kumusta na ang kahimtang sa biktima, captain? So far, ma'am, ang recovery niya, ma'am, conscious man, pwede man ma-istorya. Okay. Nagpadayon pa ng disambal sa hospital, ma'am, sa Caraga Regional Hospital. So, ano may iso taga himo kuman na captain sa labi na kay nakaduol na sa ba na eleksyon o hinuon ini ba na panghitabo dili man related sa eleksyon? Yes, ma'am, dili na related sa election, ma'am. Ang diri sa among gibuhat, ma'am, is padayon lang ang among visibility, ang atong checkpoint. So ang atong pagpatuman sa ordinance for light curfew. So, amo nang ipatuman no mas different sa commission. Sa pag-monitor ni Joe, Captain, dito sa Tibok Bakwag, kumusta ang mga kalihukan isa ba sa tanan ng mga kandidato didon? So far, ma'am, successful pa man ang sa Bakwag. Ang mga kalihukan sa mga kandidato, ma'am, at sa ilang mga pagpangampanya, ato gapon silang i-provide o area security para ma-maintinar ang kapsay kalinaw ang ilang seguridad atong masiguro. Okay, salamat ka Rajaw, Police Captain Franklin Pareha o subli o imo gusto ipaabot sa taga lungsod na Bakwag. Sa katawhang Bakwaganon, sila mo pa italo sa ilan na ang hitabis ang isolated case. No, dili lamang kamapalaka kaya ang akong kapulisan padayon sa pagkatuman sa kapsay kalinaw sa atong lungsod. Kung naman galing makita ninyo ng mga suspicious ng mga tao, report lang tayo sa akong kapulisan. Naman tayo aktay number na akong ipang apot sa mga kanang mga cases
na convergence places. Pwede lang tawag kayo para kung dali-dali na ma-respondihan. O mapabilin lang niya sa highlights yun, mapabilin lang niya kung mga kalmado yun, mga kasagaran ng mga supporters na medyo init noon kung kapag mga kandidato. So kung pabilin lang sa kalmado, likayan na to ang pagpamitaw kako. Okay, salamat ka Rajaw. Si Police Captain Franklin Pareha, ang Chief of Police sa Bacuag Municipal Police Station. Marajaw na buntag sa imo, Captain. RMN Exclusive. Og amo datoan pag-confirmar sa hepe ng kapulisan sa lungsod na Bacuag na kagahapon human na sa pangitabo sa pagpamusil sa isa ka tricycle driver na dakpan radadon o nasikop ang duha ka mga suspitsado didon sa bahin na ini sa lungsod na Placer. Dali na sumaya pa na dakpan ang amo na mga suspect tungod isam sa hatag anan dugang na mga pagkooperar nan ini na mga naka-witness sa ini na amo na mga panghitabo kay buntag man ini diha sa may terminal na bahin sa lungsod nan Bacuag. So dali ra gud kay adlawan pa ini alas 7 kapin kun na kuyang amo na panghitabo sa dilo na taga pusil an isa ka Leopoldo Gloria jaon sa hingkod an pangidaron tricycle driver sa nang taga Barangay Campo Bacuag baza ini siya. So hinuon na dali ini paggadaya sa ospital og jaon na nagpaalim sa samad na ija na angkon doon sa may pagkahitabo sa inin amo na diri na igo ba ini sa ija tijan og sa ija ilok dapit og sa ija bukton. So ini an rason na nadali sab siya pagdaya sa ospital og luwas na ang kahimtang. Taga Butchag pa nadali pagka inin sikop mo ng mga otoridad sa tabang isab ng mga residente na naka-witness dito sa pampubliko magulin na lugar doon mismo sa may terminal na Bacuag. So dagan na nakakita kay alas 7 man lagi kapingkon kuyang. So dali na matud pa na trap o na dakpan an amo na mga suspect na duha ka buok riding in tandem pero sa ato pangutana kay Captain sa Municipal Police Station na Chief of Police na Bacuag matud pa ni dyan na waya na hinua ma-recover o waya ila nakita na armas pero positibo na ini nakitaan na mga suspect na may pusil sa amo na biktima o taga-pakisayran pa ako na basi mga personal na mga ininaaway may kalambigitan sa mga personal na mga grudges sumaya pa na ila investigasyon pero padadyon pahinuan na ila inipakisayran gikan sa mga hintungdan labi na ang biktima na taga Pusil o taga Butchag na padadyon na mga pag auhag na happy ngadto na sa mga taga Bacuag na magpadado na alerto o magbinantayon lakip na niini na maradyaw an ila taga matud pa kooperasyon na napipila ka mga residente dito na may sumbong pagdali sa kapulisan kay kung dao may good mga taglaong palagi pakig kooperasyon sa ato mga otoridad kung sa mga panghitabo dali na masulbad o masikop ang mga suspitsado o ini bisan pa man tuod kung sa ilagi mga checkpoint sumaya palagi na naipin ng kapulisan na di magado kalikaya na di man nato inin mga magplano na mga dautan maghimo magado na ini na maka lusot sila. So hindi tag-uno pagpaigo na nakalusot man sila na nakadayanan armas although di doon sa mga checkpoint commonly ka checkpoint kay tagdili may magdadayan ng armas ko man kay inin eleksyon man lagi an ila gud si tahon gawas kun sa mga intel report nila na ila gud ini tan-awon ana mga suyod o daya nila na mga butang sa mga motorista pag muagi diyon sa mga inin checkpoint kasagaran magud tanahon ra kun sa mga inin taga
sakto ng mga dokumento sa ilang pagbiyahe, ilang mga lisensya, mga ORCR sa ilang mga sakyanan, amura mga doon. Pero kung dyan i-report na ini sila mga kriminal, dali agad doon sila masita kay hanapan man, uni tagdaya-daya sab nila. So posible ini na matud pa ni police captain na pareha na ini ang rason na mabantay isab kay didon lagi sa mga Comelec checkpoint, labi na sa pagpatuman inin Comelec gun ban an tan-aw naman pag-agi nimo muhunong kaw kadali hanapon ra kung motorista mga naka single motor sila an hanapon sa mga otoridad inin raman ila mga lisensya. So dili naman pwede na imo patan-awon sa unay ilang mga daya. So iniraan amo sa una sa iban ka din na makalusot. Pero mapasalamaton kita na mga residente isab andi doon sa lungsod na Bakwag nakakita nakadali sa pagtawag og ini rason uno nang dadali isab sa pag himo ng koordinasyon an PNP Bakwag ngadto na sa ila mga kaibanan isab diri na maagihan posible o kalutsanan inin amo ng mga suspect pinaagi na sa pag tawag isab koordinasyon sa iban pa ng mga municipal police station diin didto na dakpi sa may bahin ng Placer Surigao del Norte. Alas 8:45 na o ato klarohon na amo na insidente sa pagpamusil dili ko na may kalambigitan sa inin eleksyon kuman. So posible mga personal grudges and tagtan-aw kuman na posible nga motibo sa pagpusil sa isa ka tricycle driver adidon sa lungsod ng Bakwag, Surigao del Norte. Alas 8:45 na o kumusta tuod ang tanan nato ang mga suking tipaminaw sa 54 ka mga barangay sakop pa dinhi sa ato syudad sa mga mainland municipalities ng Surigao del Norte dito sa Siargao o lakip na sa mga kalungsuran sakop sa probinsya ng Dinagat kutob sa mabot sa ato Sibya sa Southern Leyte sa mga kalungsuran dito sa Agusan Sur, Agusan Norte ug Surigao del Sur. Manghinaot kita na Marazao an ijo mga pag matud pa pagtimbaya kuman na adlaw Huwebes og medyo init na kadto ang temperatura sa dinhi sa ato syudad sa tibuok probinsya. Although kaganina sa sa kadlaw medyo naka-uyan-uyan man taliktik. Pero diay sa pipila ka mga lugar dinhi sa probinsya nakusog gud sa mga pag-uyan. Usahay sab sa ila ra nag-uyan dito sa unahan waya kita diri sa syudad waya. So kalit-kalit mga matud pa localized sa thunderstorms ini na mga epekto o taga-Butchag na jaoy mga panagsagihapon ng mga pag-uyan-uyan na masinati nato bisan arang nakainit ato adlaw nga Huwebes o nagsa at makasinati paghihapon kita na ni panagsa ng mga pag-uyan-uyan labi na sa kapunon o kagabion. At tungod gihapon ini sa epekto na taglaong pa mga localized sa thunderstorms labi na dinhi sa bahin ng Caraga region. Ato tuod gipahibayo ang mga miyembro konsumante sa Dinagat Islands Electric Cooperative Incorporated akon DELCO na daygi katakda na virtual hearing may tungod ini sa ERC case number 2025-005 CF Dinagat Islands Electric Cooperative Incorporated application for confirmation and approval of calculations of over or under recoveries in the implementation of automatic cost adjustment and true-up mechanisms for the period 2022 to 2024. O bus na ini sa ERC Resolution numero 16 series sa tuig 2009 na taga-Mindaran pinagi na sa Resolution numero 21 series sa tuig 2010, ERC Resolution number 23 2010, ERC Resolution number 2 series of 2021 o ERC Resolution number 14 series sa tuig 2022. Ini na panagtigom himuon sa DELCO main office Justiniana San Jose at Dinagat Province. Kuman Mayo
Mayo 22. Kuman Mayo 22, Huibis, magikan alas 2 ang takna sa hapon. Giawagan sa pagtambong ang tanan mga miyembro konsumante anan di Nagat Island Electric Cooperative Incorporated. Awag ini sa General Manager Sergio Dagoo. Sa ato pagpadadyon sa ato mga balita hatod ini sa ato sa Marjaw na kabubuton ng unique maximum toothpaste. Ato na sayran na mga kaigsuonan na jaoy napuyo ka mga sundalo ang tagpasidunggan kuman ng Philippine Army na mihimo na nila importante na mga papel sa humanitarian mission dito sa Myanmar human sa pag-igo ng magnitude 7.7 na linog o na may kalas na sobra hapit 4,000 ka mga kinabuhi na daton Marso 28 o sa tagahimo na pagpasidungog si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido naghahatag ng Meritorious Achievement Medal sa mga sakop ng Urban Search and Rescue Team na taga-paygadon dito sa Philippine Army sa may Fort Bonifacio sa Taguig. O kabahin sa mga taga-pasidunggan sila First Lieutenants Alexis Nucos, Joey Labiang, Staff Sergeants Ricky Ramirez, Jesus Tamas Jr., Sergeant John Ray Palauruan, Corporals John Paul Crismundo, si Jundi Gutierrez, Ryan Paul Cabuenas, Alihudin Hamid Lakipna, and Private First Class Ilmar Incinas. Ang mga ini, puro sa Army sa 525th Combat Engineer Forerunner Battalion Combat Engineer Regiment na nagmugna sa Philippine Army USAR team na tag-deploy sa Myanmar kabahin na sa Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Naghimo isa pa ng mga ini ng Disaster Humanitarian Mission sa Myanmar kundiin suyod ng mga ini ng tumba na sanan na damage na Jade City Hotel sa Kapitolyo sa Naypi Tua na nakig-koordinar isab sa mga otoridad sa Myanmar, Vietnam, Indonesia, Singapore sa pagpagita sa mga posible pa na mga survivors. O nakabalik na ini sa nasod na Philippine contingent na zato na milabay ng simana human ang duha ka simana na humanitarian mission dito sa Myanmar. Sa ato pagpadadyon nasa dugang panato ng mga impormasyon nasa na balita ubay-ubay na ang mga kalihukan isab kuman dinhi sa syudad og ini may mga bag-o na kalambuan kuman dinhi sa kagamanan sa syudad diin na kuman na umabutay na Mayo 1 sa Mayo 2 jaoy nasabi ipaygadon na inin local recruitment activity taga-butsyag pa na sa mga nangita na trabaho gikatakda na jaoy ipahigadon na local recruitment activity sa Mayo 1 ngadto na Mayo 2 gikan alas 8 ngadto na alas 5 sa hapon dito sa Livelihood Training Productivity Center sa Kilometro 3 Barangay Luna in Ciudad. Ang mga posisyon na diin pwede niyo applyan ng trabaho light mechanic, autobus spray painter, autobus electrician, mga welder, fabrication, coach sa bus bodybuilder. At dada lamang ang inyong mga resume sa inyong mga pang-apply o pwede niyo bisitahan ang ila Facebook page sa Peso Surigao City para sa dugang na mga kasayuran o mga update nan ini. So sa tanan giawagan kamo na labi na sa mga nangita na natrabaho katulamang kamo sa Livelihood Training Center din sa may Kilometro 3 Barangay Luna inin syudad. Samtang ato tuod mga inin kapulisan ato mga otoridad baguhay pa lamang nagpaygadyon inin simulation exercise SIMEX may kalambigitan sa inin na posible ng mga panghitabo ng mga highway robbery incident. So ang Surigao City Police Station pinaagi na sa Surigao City Traffic Management Office o Surigao City Quick Action Response Team nagpasiugda kuman na bag-o o gikatakda isab na maghimo pa ng simulation exercise may kalambigitan sa highway
robbery incident. O gikatakda ini na himuon na isab kuman Abril 25 sa may National Highway sa sitio Biuburhan, Barangay Rizal in Ciudad. Para din mapalapdan ang preparasyon, pagresponde, kapabilidad sa pagdumaya ng mga highway robbery incidents. So ana mo na exercise kay base ka mo makalabay tapos dai nagpaygadon nan inin simulation exercise base matingaya ka mo exercise ra ini para matud pa mapalapdan ang kaybayo nanin ato mga otoridad sa pagresponde sa mga emerhensya pareho nan inin mga pagpanulis. So ana mo na inin exercise taga tujo ini para matistingan ang koordinasyon sa ang kapaspas na nato mga law enforcement units sa pagsiguro sa public safety atul sa ini na mga crisis situations. O taga-butyag pa na importante na kamo na makakita nan ini matud pa tagpahibayudaan kamo na dili ini kontinuod na emerhensya exercise ra so ila himuon an amo na pag matud pa paghimo nan isa ka inin pagtudlo isa ba sa ato mga otoridad kung ano himuon sa panahon na dyan mga robbery incidents. So na tag-awhag kuman nan ato kapulisan na mo-operar ang publiko o makasabot unta sa inin paghimo nila ng susama ni ini na mga kalihukan para mapalig-on pa ang security measures dinhi sa ato syudad sa kinatibukan. Straight to the point. Alas 8:55 na sa ato pagpadadyo nasa dugang pa nato ng mga impormasyon nasa na balita ato na sayran ana kuman na bag-o an ato ang mga otoridad mihimo anan palapad sa inin pagpaningusog ang kontra na sa inin mga nagapakanat anan inin mga fake news o mga disinformation o misinformation o nasampulan gazud an upat ka mga vloggers na nakasuhan kuman anan inin matud pa sabwag nila ng mga sadyop na mga impormasyon. Patong-patong kuman ang mga kaso na tagsang-at ng National Bureau of Investigation sa upat pa ka mga vloggers na tag-akusahan na napakanat ng fake news na nagdaot sa pagsalig ng publiko sa atong kagamhanan. Kabahin sa tagsang-at na reklamo ang mga kalapasan sa anti-alias law, unlawful use of means of publication, inciting to sedition sa mga vloggers na kitanaan ilang mga lokasyon dito sa iban pa nakalnasuran sa gawasan na sud ini sila datoy nagpakanat mga Pinoy na taga dito na naghuya sa Saudi, sa UK, sa New Zealand o sa aniban dinhi sa Luzon. Taga-butyag kuman ang Senior Agent Raymond Macorol ng NBI Criminal Investigation Division na tagmanipula ng upat ka mga vloggers and video pinaagi na sa pag-splice pag-utod-utod sa pagpuli ng iban pa ng mga konstikto o sumaya pa ang mga tagbanggit ng NBI na kasuhan ang mga overseas Filipino workers na nagpakanat ng sadyop na mga balita o kung may ipagawas na warrant of arrest ang dadyon nila ini arestohon. So magsilbi unta ini na inintaglaong palagi leksyon sa iban dito ng mga vloggers, mga content creators na dili mag kaya may good iba na mautroan na mga content kay tungod kay ila manguha sila ng mga video o pulihan na lahian ng mga impormasyon. Amo ini na dinhi magdayanan kalibog sahay pagpanik sa publiko o tagdungan ini nagpadumdum an ato kagamhanan sa publiko na ang pag-share nan amo na mga fake news na mga video ang mag-atubang isab sa kaso. Alas 8:57 na ato na dawaton ko man ang report na agikan din sa City Boulevard Public Market. Report ni Radyoman Joshua Quezona. DXRS Radyoman Report. Yes, Radyoman kaya lang sa atong update sa atong isda kuman na orasa gikan diri sa City Public Market, City Boulevard. Kompleto na ang ato ang mga lapadisplihanan. Para atong mga isda Radyoman gi walay pagtaas kun walay pagubos. Nagpabili na lamang ang ato ang
Indangan ini sa 280 ang kilo, iman sa Bulinaw 160, sigarilyo Nocos inira sa 250 to 280 ang kilo. Diwit nagpabilin sa 200, Puyahan 280, Liplipan 300, Suyahan 200, Baho-Baho 160, inguman sa Pirit 200, Siagbago 280 to 350 ang kilo. Inguman sa Baghak 500 to 700 ang kilo, Buras 350. Inguman sa tuang Buntog 240 ang kilo, Lambay nagpabilin ra gyapon sa 500 to 700 ang kilo. Solid 240, Kasag 150, Bulis 100 to 150 ang kilo. 140 isab ang kilo sa Mebgas, ingman sa Tahong 100 to 180, Bangus 200, Yilupin 220, Budloy 140, Bayo 120 to 200 ang kilo, ingman sa Blue Marlin 380, Barilis 280, Tamban 160, Diwit 240, Pasayan 300 to 400 ang kilo, Lukon 1,200, Banak 200, ingman sa tuang Anduhaw 240 ang kilo, Katambak 240, Lila 260 to 300 ang kilo. 320 sab ang kilo sa Langog, Panit 240, Batagon 300, Lipti 260, Moymoy 200, Bulingit Nocos 120 og Tamarong inira sa 200 ang kilo. Mao kini mga isda kuman ang ato ang display ng mga isda. O arata ka mo kay bag-o pa kini sino pa ini mga isda diri display kuman. Radyo Mangi, ikaw Radyo Mangi bagan siguro ka og isda kay ini mo ang alalay pirmi man masugatan po diha sa ano. Presko kayo sa bagyang ug labi na ini mga bag-usab na mga display wala pa laong pa wala pa karadyo gazot gi babad sa ice. Ang atong update sa tuang gulay ang repolyo inira sa 70 ang kilo. Sama-sama rin ng gulay ug ang isda wala pa pag-isog ini, wala pa pag-isbog. Ang radish ini sa Osagatos, Bagyo Ben 130, Sayote 25, Litos 220, imo sa Bruco 180, Kubasa 30, Sari-Sari 40, nagpabilin gyapon ang patula sa 70 ang kilo, Karlang 70, imo sa Carrots 70, Okra sa Gatos, Bayatong 90, Upo 60, Pitsay sa Gatos, Talong 90 ug Palaya 80 ang kilo. Iman sa taon zaman, Loya, nagpabili na sa 150 ang kilo. Kulikot, sili, 150. Atsal, 160. Sili hayang, 400. Ahos, 150. O agridulce, 70. Bagyo Beans, 300. Bombay, 120. Dynamite Chili, 150. Bell pepper, 340. Iman sa kamatis, 50 ang kilo. Ang ato ang bagaunod, nagpabili na sa 550 ang kilo, lomo 600, bukog 400, ribs 400, iman sa balbak 300 ang kilo. 370 isab ang kilo sa baboy unod, bukog 280, ribs 320, siki 320, paklay 280 og atay 280 ang kilo. Mao kaya to latest update kuman na oras gikan diri sa City Public Market, City Boulevard. Radyo Man kay yo kauban sa serbisyo publiko Radyo Man Joshua Edo Kusurat Tatak RMN. Straight to the point. Alas 9:01 na oras ato da sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Philippine Charity Sweepstakes Office ko na PCSO. Ini nato programa tagapalijuhan isa pa sa ato ng seed liniment oil na mapalit sa tanan ng mga drugstores, grocery stores sa dini sa ato syudad sa nan probinsya. Sa mga nangita tuod na trabaho, job hiring para ini sa gawas sa nasoda, particular na sa Ireland, sa nandito sa UK. Hala, mga interesado ng mga aplikante, taga-imbitaran ka mo sa pag-apply di doon sa peso, kay Jari, nangitaan our real global connection sa inin na naglain-lain ng mga posisyon para na sa gawas sa nasod. O sa Ireland, sa UK, kinahanglan lamang may age requirement lamang ini. So, kinahanglan 25 to 55 years old. Pwede pa kamo maka-apply. Naghanap ng industrial electrician, spray painter, wood finisher, scaffolder, CNC operator, machinist, lakip na ang mga auto light vehicle mechanic, heavy vehicle mechanic, welder, electrical instrumentation, technician, lakip na ang mechanical fitter o welder fabricator. Kinahanglan lamang na sa ijo 5 ka tuig na kasinatian o experience sa ini na mga posisyon.
Samtang nagkinahanglan sab dito sa UK kuman urgent ra magado ini an age requirement kinahanglan jaon sa an mag-apply na sa pangidaro na 22 to 25 years old. Nagkinahanglan sila ng auto mechanic, glazier, roofer, plumber, floor installer, trimmer, lakip na ang mga scaffolder, auto electrician, industrial electrician, and project electrician, sa electrician technician o mga karpintero o panday. So ini taga kinahanglan nila mga batan-on pa 22 to 25 years old o kinahanglan sab may 2 years experience sa ini na mga posisyon. Kadto lamang kamo sa dugang na mga matud pa kasayuran, bisitahin niyo ang LTPC and ato livelihood training productivity center diyan sa may kilometro 3 inin na syudad sa may barangay Aluna sa mga nang-apply ng trabaho. Inin iban gazud napahanap gazud ng trabaho para sa gawas kay matud pa nila na lisod magazud maghanap ng trabaho dinhi sa ato kay di man gazud dazon tanan na maka trabaho. So tanawan niyo ini na mga kahigayunan kay base kamo ma-hire sa inin nangita ako man ng trabaho o mga trabahante para sa gawas sa nasod. Particular na dito sa UK sa Ireland. Alas 9:04 na oras ato sa ato sa Marjaw na kabubuto ng San Miglite. Get into the light life with San Miglite. Sa ato pagpadadyo nasa ato ang mga impormasyon nasa na mga balita ato na siren na mga kaigsuunan jaoy ang mga padadyon kuman na paghimo anan inin dugang na paghatag anan mga ayuda mga ayuda sa ato mga kaigsuunan alabi na sa inin mga wayay trabaho o mga pobre na mga Pilipinon. Padadyon ng Department of Social Welfare and Development sa paghatag na dugang na mga pag-ayuda alabi na sa mga cash assistance na nadawat ako man sa naglain-lain na mga lugar din sa Pilipinas. Lakip na kita dinhi. Inin mga AX inin taglalaong pa amoy pinakabag-o na ato na batian na naghatag doon sa mga barangayanon o gikan pa ini sa unang mga pundudaan ini o taga pasabot ng Department of Social Welfare and Development na bisan kun na eleksyon kuman na panahon na eleksyon ini na mga programa an padadyon na taghatag pahimuslan na ni nato ang mga pobre na mga Pilipinon o jaoy ang mga paghimo ng pag-apod-apod nan ini pero tagapaklaro isab ng Department of Social Welfare and Development na kung nasa una jaoy mga okasyon na diin ang mga AX o iban pa uno pa itong gipanhatag mga AX akap amo ini ang tagahatag na pinaagi na sa cash ang tagahatag na ini mga taga cash na tag 2,000 tag 3,000 jaw pa iba ng pakadawat ng 5,000 dili lain-lain masaban na ang kantidad nan ini pero kung man bago ato na sayra na taga pasabot isab na Department of Social Welfare and Development an ila pag inin paghatag inin na mga ayuda nagpabilin na jaoy ang mga validasyon sa ato kagamanan labi na ang mag-validate kung sino ang makahimo sa pagdawat ng ini i-validate ini ang mga taga-sumiter ng mga dokumento sa buhatan ng City Social Welfare and Development o particular na ang inin ato Department of Social Welfare and Development o kuman na bago ato na sayran na tagdidan an ato mga politiko labi na mga kandidato sa umabutay na eleksyon na mag-apil-apil sa inin distribution sa pag-apod-apod ng inin CAP o mga AX tagdidan na ini sila kay taga butyag man lagi na ini makahatag isab na dugang na promosyon sa inin mga kandidato na mag-apil-apil bisan
bisan pa man akon eleksyon na o ini nakita sa eleksyon na period og hinuon jaton na waya pay ating kampanya dao pay ato nakita na mga kandidato na nagmatud pa atol sa mga distribusyon nan inin amo na mga benepisyo sa ato pipila ka mga barangayanon visible karadyaw jaton mga kandidato sa ila pag-apod-apod na yung mga AX o iban pa ng mga karadyawan para sa ato mga kaigsuunan. Pero kuman na bago, dagdidaan na gano'n ini sila, sumaya pa ng Department of Social Welfare and Development na dili pwede na sa pag-apod-apod ng DSWD pakita inin nato mga kandidato labi na bisan na kung incumbent sila dili na sila pwede na mag-iban-iban sa ini na mga aktibidad kaya sa milabay na mga tawag na mga distribution mga payout na nin mga AKAP o lakip na nin mga AX jaon man nagapaludyo o makita nato visible karadyaw an ato tanan na mga inin aspirante kani adto aton waya pagtud sila matud pa tagdidan before sa inin pagpangampanya nila pero kung man bag-o tagdidan na ini sila amo na ato lamang padumduman na kung jaoy mga report na jao di makita ni mga kandidato di doon na atol sa ini na mga padapod-apod na ni mga AX sala izo jaon ipahibayo og pwede ka jaon isumbong sa buhatan na Commission on Elections kay isa man ini kakalapasan og mismo ang DSWD Regional Director na mahayag na tagdili gazud sa pagpakita o pag-apil-apil ang mga kandidato di magpa-epal-epal didon sa ini na mga kalihukan sa distribution o mga payout ng inin mga AX o no pa dyan gaya ng dyan mga AKAP pero bisan nan ini sa padadyo na dyan mga tag-distribuer dili gazud malikayan na dyan ba kalibog usahay o lakip na ni ini an mga pagduda na napipila kay dyan may iba nagreklamo na daton na milabay na mga adlaw dyan nagdawat anan ila mga cash na mga assistance pero an iban isab waya o naglibog sila na may kalambigitan gihapon ini sa ini na eleksyon kay uno man na dyan to iba na nanlista nakasumiter nan ila mga inin mga papel pero waya ma-apil o waya mahatagi anan ini na mga benepisyo ini na mga programa sa ato kagamanan amo daw na dyan nagreklamo na uno man dyan tumam na waya man matud pa dili man tanan badaan na hatagan tagpili ra man gihapon pero dyan mga pagduda gazud anan ini napipila na ini gilambigit gihapon giapil gihapon sa inin na ato matud pa eleksyon og iban din doon na hibayo gud sila na ini ang mga gipanhatagan mga tao sa mga kandidato o matud pa mga supporter anan isa ka kandidato og ini ang mga dili malikayan na mga komentaryo isab na pipila labi na daton waya mahatagi kay magduda man sila na mangitahay na tagpili man o kung sa una nang nakadawat ako kumanya naman ako makadawat tungod ba kay lahian na ako an ila mga pagduda na ini amo matud pa lahian na ako taga-suportaran sa ini na amo na mabutay na eleksyon so kuman sabot isab an ini na City Social Welfare Development na sila gazud andiyan ba mga hatag-hatag ini na mga form para dinhi sa ini na mga programa o i-validate ini ng DSWD kay dyan may manlista ng ini dyan may makuha ng mga porma ng ini so kung waya kaw dyan iban manggod na ila tag-question kung nauno na nakasumiter sila ng sakto ng mga dokumento pero waya sila nila yung katingad na nila mga kilaya nila mga kaibanan sa una natagan o sila waya so ini amoy mga pagmahayisan ng iba na hangtod kuman na sagulan gihapon sa ini na pamulitika may kalambigitan sa umabutay na eleksyon og padadyon na taghimo kuman an iban pa na og padadyon ini na mga kalihukan kuman an pag payout sa inin mga AX dili lamang siguro din sa ato probinsya din sa ato syudad o dili sa iba na mga probinsya pareho ra gyapon jaoy mga kalihukan nan ini og
atol gihapon ini na election time o dili mawaya ang mga pagduda sab na napipila labi na sa mga waya makadawat nan inin amo na mga benepisyo sa ini na programa. Alas 9:13 na sa ato pagpadadon sa duganghan ay pasa ato ang mga impormasyon asa na nabalita. Ato na sayran isab na jaoy taghimo kuman na sumaya pa paghatag na pagpatinaw isab ang kuman asa inin kadambuan sa mga panaw kuman ng Vice Presidente Sara Duterte. Tagtawag kuman ni Vice President Sara Duterte isa ka pambudol o pagpangilad lamang ang pagbaligya ng Department of Agriculture sa 20 pesos kada kilo na bugas dito sa bahinan Visayas region. O tagbutsyag na tinaw ang matud pa inin tumong sa amo na administrasyon kundi ini para makakuha ng buto sa mga pambato nila na kandidato. Kung may sinseridad sumaya pa ng Vice Presidente ang amo na mga programa ang dapat ini ibaligya sa tibuok Pilipinas dili kay sa isara ka lugar. So ito na ba din nagbaligya agad ang Department of Agriculture ng 20 pesos kada kilo ng bugas. O tagapabati ng Vice Presidente ngadto na sa National Food Authority o NFA na basin ang tagbaligya na bugas na 20 pesos kada kilo ang dili sab na makaon o old stock na. So ini amoy mga pagduda isab ang kuman. So jao na ba sa igazod tagbaligya dito pero makaduda kay dito raman sab ang nabahin sa Visayas na datoy tagbaligya ng Department of Agriculture na 20 pesos ang kada kilo. Uno ka ini na bugas, gwapo sa baka ini na bugas o basi tagbukbuk na ini na bugas. So amo sabi ni ang mga matud pa mga pangutana nato kay manaya man maabot ini tag 20 pesos ang kada kilo na nabugas dinhi sa Surigao o sa ato probinsya. Kadaghan na ba ini tagutom din sa isa na Caraga. Kita din na arang ang nagsulti sa mga survey din sa Mindanao na arang ang taggutom kuman sa pinaka-latest na survey ng SWS. Arang ang mga riyon na diin no saka na saban na ini na mga tagutom tungod lagi sa way trabaho way kasudlan ng trabaho o tungod sa kapobrehon. So an tagtawag kuman na amura ni pambudol ba amura ba na pagpangilad ang pagbaligya ng Department of Agriculture ng 20 pesos kada kilo ng bugas dito sa Visayas region. O taglambigit yapon ini sa inin politika. Ayun mga isgutanan manggod mga issue kuman din sa Pilipinas di gadto kalikayan na usahay kun parihanan ini na mga makaduda na mga presyo sa palaliton matud pa i-connect dadyon i-connectar sa mga politiko kay labi na kuman kay hapit na eleksyon o grabe ang mga away na nato mga politiko. Sino may maapektuhan na yung mga away sa mga politiko, di ba? Ang mga Pilipinhon, labaw na ang mga pobre. Kaya sila may intawon pero magamit, sila may gamiton, sila may ilaron, sumaya pa. Amo gani na kuman na magbaton kita sa iso pag-abot na ninin na pagdesider sa inin pagpili nato anin nato ang mga butuhan kuman umabot ay na eleksyon kinahanglan gazud wise kamo. Aso ka muna tuo-tuo na yung mga saad usahay na nato mga politiko na usahay guwapo na ganyan sila manulti di doon sa ilang mga pagpangampanya pero dili halos sa tanan matuman inin ilang mga istorya kay usahay kasagaran ini atik-atik ra maragaw ra sa istorya sa pagpangampanya pag-abot na ninin na kung sila buligan na matud pa mapili inday ako matud pa matuman ang ilang mga saad. So isa na ini kuman ang makaduda sab na ini pagpamaligya ng 20 pesos na kilo na nabugas dito sa Central Visayas. O magkitahi dito raman nagbaligya ang DA ng tag 20 pesos. Umanya man ini moabot lagi sa iba ng mga probinsya o sa tibuok Pilipinas. Kay sumaya pa na basin ang tagbaligya ng bugas di isa makaon ng tao
Kay kung may sinseridad ug kung maradyawan ang katuluan kadto ini para daghan ang makakaunan na bugas na barato, kay daghan ini way trabaho. So dapat ibaligya ini sa tibok Pilipinas, dili kay dito ra sa Central Visayas na makapalit ka ng bazay tag 20 pesos kada kilo. So makatuda isab labi na kay kuman matawag nato na ini kita sa election na period o gabi na mga away nan inin mga politiko. So makaduda kay tagbutyag lagi na ang mga aligasyon na ini posible taghimo sa administrasyon para makakuha ng boto sa ilang mga pambato na mga kandidato kuman umabutay na midterm elections. Alas 9:18 na. O sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon sa na mga balita tungod sa grabe na mga kaso kuman ng mga insidente sa disgrasya dito sa mga kadayanan o mga national highway, taghimuan na kuman ang pagsuspindi ng Department of Transportation matud pa kinatibuk ang gidaghanon ng 671 ka mga public utility drivers. Tagsuspindi kuman ng DOTR ang 671 kabuok na mga public utility drivers human na grabe ang ila mga nahimo na mga kalapasan sa nahimong obserbasyon alabi na sa milabay na Holy Week. Sa milabay na Holy Week, grabe daghan sa tibok Pilipinas na ini, grabe ang mga disgrasya sa kadayanan. Bisan pa sa mga pagpaymangno, bisan dya o pa'y nagbantay doon sa National Highway. Sa taga-Butyag kuman ng Department of Transportation na tagsuspindi na nila ang mga drivers na nakalapas tungod kay pipila sa mga ini nagpositibo sa mga drug test. Indikasyon na may gamit sila ng mga illegal na droga o samtang iban sab na nasuspindi nalambigit isab sa mga insidente na reckless driving. Ini na rakakusog maniho drive o waya tuguti nabuhatan ng DOTR na sila matud pa dili masangatan na kaso og tagsiguro ko man na matagan ng igo na edukasyon sa kay bayuan mga drivers sa sakto na road safety procedures. Kabayan ini ang mga nasuspindi ang mga bus driver labi na dito sa kauluhan na diin grabe ang insidente nan inin mga aksidente na wayay matud pa pagtahod sa mga traffic rules and regulations og daghan pa ang mga pasahero na nangaangin. Gawa sa ini jaoy gado permanente na revoke na ang mga lisensya sa mga driver tungod kay subay sa mga investigasyon ng ato mga otoridad. Dili lamang kung kaisa na himo ini ng mga driver kundi hasta kapila na kabesis na taghimoan ini ng mga klase ng pagmaneho. Diba arang ka matud pa malapason sa ila pag-drive. Samtang tanan isab na suspindi ng mga drivers ang tagpaubos kuman sa 90 days na suspension o dili anay tugutan na makabiyahe. Tagtangtangan sabi ni sila ng mga lisensya. So unta mo ini saban nimo unta din sa ato ato mga otoridad dili lamang dito sa iba na mga lugar. Kay dinira pa sa ato dinhi sa Surigao. Grabe gazod inin na daghanan mga sakyanan. Tapos daghanin mga driver na mga malapason dili mutuman sa balaod trapiko. Amo mangani na bagan na halos kada adlaw jaoy gazod matud pa mga disgrasya sa inin reckless driving o inin iba na nakainom o ubos na sa impluwensya sa ilim ng makahubog. Iban sab na mag-drive labi na sa mga pampasayro ang sakyanan, pampublikong sakyanan na sila kuyang na mga tuyog amo daon na makatuyog samtang nag-drive alabi na ini sa mga bus driver nato. So kuman nakit-an na sa milabay na Semana Santa daghan ang mga kaso gadzod na ini mga aksidente sa kadayanan tungod sa inin reckless driving andili pagsunod sa balaod trapiko o lakip na ini na an iban hasta kapila na ka beses na nga disgrasya pero ya paghihapon magbalik-balik paghihapon ang ilang mga kalapasan. So tungod daanan ini na ila permanente na ka disgrasya nila
nakaangin pa na nila mga pasahero, adya igajud iba na ya nagajud tuguti og ya na permanently revoked na ang ilang mga lisensya. Adi na sila tugutan og tagaan ng lisensya sa pagmaneho. Alas 9:23 na. Good morning diha kay Sir Daryl Mundaya Tumbaga ng Department of Agrarian Reform, Surigao del Norte Office. So, good morning sa ijo diha, sir. Maradyon na pagpamati. Eileen Chowa, kay Briggs Abogado, kay Yvette, Mimiox, kumusta na Vet? O ngadto kay Amalia Posisano Pipino, kay Emiliana Milgar, kay Jos Vlog, good morning. Kay sa pinakagwapa na dayaga prinsesa ni SM Ina Davin di doon sa RMN Jensen. Jenatot Zina, hello, good morning, happy watching. O ngadto isab sa ato ang mga suki di doon sa may punta bilang-bilang maradyaw na pagpamati di doon sa may Purok Perlas sa Barangay Taft. Maradyaw na pagpamati sa ato mga suking tipaminaw di doon. Kay Manny Silyuna, maradyaw na pagtanaw kay Rita Cambalon, maradyaw na buntag diha. Juji Socias Swilyo, Jomalina Jason, o ngadto isab kay Lynn Asarino Consigna, maradyaw na pagpamati. O sa ato ang mga suki isab di doon sa may Barangay Ipil, sa Barangay Ipil, o sa manini sa Punta Bilar, maradyaw na buntag sa ato mga suking tipaminaw di doon. O kay Rima Ortiz Labrague, maradyaw na pagpamati. Sa ato pagpadadyon, ato na sayran isab na padadyon kuman na mitaas gihapon ang mga animal bites dinhi sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas. Isa na kita daw dinhi sa Surigao City. Kita gaangkon daw na nato City Health Officer Dr. Benjilita Notada na grabe ang mga animal bites, particular na ini na mga pet owners nato. Sila rin sab naunay sa ilang mga taga matud pa mga ido. Kasagaran kuman jaoy mga kaso, insidente, naninin mga pagpamaak ng ido. Mo na di ka mo magkumpiyansa ng dyan ido, mga ido na mulaong ka mo na dyan na masuyod sa bayay. Tapos dili niyo pambakunahan kontra rabies. Kay kadaghan na ba yung mga latagaw ng mga ido kuman o kuman na sayra nato na sa isa ka lungsod dinhi dito yung tao nagpanawra na isa ka batanon tapos sugat kalitra lamang na atake siya nanin buang na ido o kuman ini punto maradyaw gani kay responsable ang tag-ija kay nakabuhi mo to na ido natingaya na lamang sila na taga-butsyag na namaak kay nakagawa sa ila panimay. Amo ini an ato padumdum sa mga pet owners na mga na nag-ija ng mga ido. Adyaw ni buhi, adyaw ni matud pa kapasag day nin ijo mga ido diyon sa gawas. Kay kun simba ko makapaak. Okay ra lagi kita ka mo kun ijo tubagon mga gastuhanan sa inin mga mahimong biktima sa ijo mga hayop na makapaak. Ijo ay gadud iba na magdumili. Jaoy ato nakuha na impormasyon na isa ka batanon na paakan sa milabay na simana ato ini sa Simana Santa dito sa lungsod ng San Francisco. Sa ito'y napaakan dito ng ido sa isa ka barangay o na ito na purok o ato na sayra na panawra ini gabi na inua o kalitra lamang na tag-atake siya anan ido pastilan grabe gazud an matud pa pag-atake sa ija kay gisik man gazud in taon an ija inin siki kay sa pagpaak sa ija na buang na ido og napanid-an na ba sa inin tag-ija na jaoy kaisaban sa inin na matud pa sa ija na sa ila na obserbaran sa ila inin na ido
Kay di naman lagi mamati, tapos suyungon naman sila marajaw kay di sila amitag paak. Sa pakaybayo ba na tag-ija na nakapaakan ido tungod kay di naman malagi usay mo gawas man ang nahadlok na base makapaak pa sa mga silingan. Aja na hinuong abunali di napatay. Noon, okay raman aton na bata na lapakan kay ilaman taga patambayan dazon tag hatagan ko man inin mga antitetanos o padadon ang obserbasyon. At ato ini nahisgutan mga kaigsuunan atungod kay kuman na summer season. Taga Butchag isam na mga eksperto na kung taas ang temperatura nato sa ato ining palibot ang heat index an matud pa epekto sabnan ini dili lamang para sa tao pati sa ato kahayupan. So kinahanglan alagaan ato amumahon pagdazaw ini nato mga ido bahugan o matud patagaan an ila pinuy-anan so yun sa ato nataran sa ato mga tagsa-tagsa ka mga nataran dili ila tagaw. Kay apektado ba sa kainit nan ato panahon maapektuhan sa binin ato mga kayupan. Amo balitaw na sa mga insidente na mukalit ra lamang ang mga kabaw muunay sa ila mga amo. Atakihon. Sungugon ug matud pa sulungon an ila mga nagbantay sa ila didon sa kaumahan nila o bisan ini mga ido matingaya kaw kay maapektuhan ba gado ini sila asa kapaso sab nan ato panahon o sa ato palibot. Kung taas ang temperatura, dili lang basta kung tao. Amo ra kung sa tao, kung dili gani makakaon, mag-alingasa. Amo dyan na, dyan iban dito mula na uno naman dyan si Dja. Nabuang naman dyan si Dja, nagpanaw-panaw di doon. Ikaw sa dyan di ka makakaon sa isa kaadlaw. Buhi ikaw lang ituod, pero yan na, sakto ni mo na mga pangutok di doon, dyan magpanaw-panaw di doon na tungod kay way kaon. Kay kung pila na kaadlaw na way kaon na kung ijo papasagdan pareho na yung mga hayop pasagdan ijo di doon sa gawas simple tagutom na waya kainom ng tubig waya marajaw na kaon kay di man lagi niniban arang manggihapon yung mga responsable na mga tag-iisa ng mga ido pasagdan na kung makasugat na yung mga latagaw sab na mga buang na mga ido amo dyan balitaw na magpasa-pasa ang rabies kay naibayo ka mo kung uno ka ngilngig, uno ka taglaong panato, uno ka delikado kung an isa kahayop sa rabies labi na yung mga ido na latagaw makapaak ka na ijaon dali ra kundi madali ikamatay gasod na kung sino napaakan na inin ido na may rabies dili ra ba inin na mga tambay ko man tag-angkon inin na ato city health officer si Dr. Benzelita Notada nasa milabay na gikan pa ng iniro taas ang animal bites ang mga kaso na ini mga pagpamaak ang mga kayupan din sa syudad so sa ibang sabdi doon sa mga kamunisipyuhan amo manggani na padadon ng mga pag-awhag ng City Veterinary Office ang ato na sa ato City Health Officer isab ang ato sa tanan mga nanag-iza ng ido na kinahanglan pabakunahan amumahon pagdadaw inin ato ang mga kayupan labi na inin ido mga tagupta ng mga ido kay arang kadelikado kuman na panahon na arang sab ka init maapektuhan sa inin mga pangutok mga inin ato mga kayupan. So tag Butchag ako man na City Health Officer na sa first quarter gadud ang problema paggadud ko man kay gamay ra nahatag na free vaccine ang kay ini na bakuna gikan man ini ang maghatag na ini ang Department of Health na tibuok Pilipinas baga ila daon bahin-bahinon dinhi sa Surigao City sumaya pa ni Dr. Benzelita Notada gikan mo range gikan sa bilabay na buyan sa first quarter an ila pag-record nan ini jaon bana ang mga bag-o na kaso sa mga animal bites nubintahang tod 120 ang mga bag-ong kaso nan ini kada semana gawas lamang sa matud pa jaon na Miyerkules sumaya pa kasagaran na mga kaso na mga animal bites labi ato isgutan ang dinhira sa syudad way labot ini sa tibuok ka probinsya ang mga pet owners ra sab tag unay ra sa ila mga ido sila ray sab tagpaak
Gamay ra sa panagsara ini na sa ikaso na an mga latagaw, mga stray dogs o cats makapaak sa matud pa dyan, mga nagapanaw panagsara ini, pero kasagaran gazud ang mga jaon didon natala didon sa City Health Office, sumaya pa ang mga nagpabakuna, sumaya pa napaakan na ng kaugalingon nila sa mga ido, ilahayop o taga-butsyag pa ana sa milabay isab na tuig daghan ang mga animal bites sa last quarter na 2024. Taga-butsyag pa ana arang gazud ang mga permanente pasyente na mukad-on din kada adlaw sa City Health Office tungod na sa animal bite. Ang problema pagazud kuman sumaya pa na ato City Health Officer kay gamay ra kan anahatag na libre na bakuna ang Department of Health adini sa syudad. Ang libre ra kan diha ang classification nan samad na category 3. Diyan ang libre ra ba nan ini. Amura may may bayad na PhilHealth. Amura ini. So kung dili kung category 3, palit ka gusto ka galingon nimo na bakuna o katambay. And last year, sumaya pa na ato City Health Officer, waya sila makapangandam sa budget para sa bakuna, para sa mga animal bites. Kay ang DOH pa man ang in charge sa vaccines, dili pa man ang local government unit. Na kuman, tagpaningkamutan na kuman na quarter o kuman na tuig, kinahanglan ka doon dyan ay pundo ng ini ang LGU na to o local government unit. Majority no adyon sa tag-refer ko man sa City Social Welfare Development Office para sa mga assistance sa bakuna kung dili gazud ka afford ang magpalit nan ini labi na ang mga biktima. So gamay ra sab ang tagpundo ko man para sa bakuna kay sumaya pa 300,000 naman sumaya pa ni Dr. Nutada. Kung padazon daw na amo ini ang census na grabe ang mga kaso kada simana sa animal bite, kuyang ra ining 300,000 sumaya pa ni Dr. Benz Nutada. Taman na daw na first quarter ra ining 300,000. Kamahal ra ba ining bakuna sa so majority sad lagi mga matud pa na ining mga napaakan ining ra mga pet owners ra. So ang padumdum ko man para malikayan ang rabies untaan ato sa mga matud pa nag-iza ng mga hayop labi na daw kasagaran ka sa ato matud pa nagbaton man ng mga ido. Iso ko pa bakunahan regular unta kay libre man ganin bakuna sa City Vet kada Marso. Kunya kamo maka-apil nan ini na daton Marso dad added on nido sa buhatan na City Veterinary. O labaw sa tanan mahimong responsable o ang tanan nato ng mga pet owners din sa tibuok syudad na asa ng probinsya. O isa na seryosohon isab ng mga programa didon asa ato ang mga local government units sa mga kamunisipyuhan bisa ang mga barangay dako ang matabang nan ini pagpadumdum na ato mga barangay officials dito sa mga residente nijo. Hipuson dyan nila mga ido. Kay pareho lagi sa isa ka barangay dito sa barangay Uslaw sa Koplan San Francisco na diin isa ka bata ang tag-atake ng inin latagaw na ido nakagawas ug tagtuhuan na matud pa may rabies. Unta lagi amoy ni sabaan padumdum na nato mga nakadumdum ako sa kanhi City Veterinarian na once ba makapaak ani isa ka buang o may tagtuan na may rabies na ido dili ni jupat yun noon sa iba na waya naman mapugnigod kay tungod sa kalagot nila ila napatay dapat obserbaran man gud jaon so ato nakapaak sa 16 anyos na bata dito sa Barangay Uslaw sakop ng lungsod ng San Francisco mismo sila dadon pagkauman na ibayo sila nakapaak nila ido ila tagpatay an ido na dapat jaon panidan kun uno para may bawang gazo kun jao by rabies hinuon na dali man na dayaan na biktima
Pero ato lamang ini padumdum amo ini gazud ang dapat na tanaw na kinahanglan gazud na kun yung mga parihanan ini mo atake na mga ido daon man amo gani na kinahanglan hiktan nijo mga kayupan labi na yung mga ido o dili nijo kay posible ni mga rabies makuha sa nila sa ilang mga kaaway din ng mga ido na mga latagaw sa kadayanan hangtod na tao na nila tagapaak so kuman posible sumaya pa ng Department of Health na posible ang pagtaas ng mga animal bites abisan kung summer season tungod lagi sa kay apektado sa banato kahayupan sa ining climate change o na ato kainit sa ato panahon magsilbi unta ini na leksyon isa sa ibang didon na magbinantayon sa ilang mga kahayupan labi na sa mga pet owners na unta mahimong responsable kamo sa pagbatunan ijo mga kahayupan labi na yung mga ido para malikayan na makakanat ini mga rabies o malikayan isab na makadisgrasya sila kay dako gazud ani ijo mga tulubagon kung makapaak dan ijo mga ido didoon tapos may rabies ba kay di ra ba gazud basta na maka dayon taglaong pa tambay ang Caraga Regional Hospital permanente na hutdan ng tambay amo balita na daton mga na biktima na in mga animal bites kung mukanto sa Caraga yan ay tambay palit ra kang gazud ng kaugalingon na tambay mga antitetanus sa iban pa so ini may ato mga padumdum kay dili tanan na taga matud pa mahurot gazud ang tagana na supply gikan sa Department of Health didon sa mga ospital sa mga local government unit amo gani na nagpundo na jaonay pundo ko man ang LGU Surigao City para dinhi sa amo nakatujuan kay kuyang ra gazud ang bakuna kay daghan man kada semana 90 sa tunang kaw 90 hangtod 120 permanente na balik-balik didoon sa isa ka semana 120 ang mga kaso sa animal bites didoon sa City Health na magpa-bakuna kontra sa rabies. So ini ang ngayon nato na bantayan ko man o sa awhag nato sa mga pet owners na be responsible pet owners. Alas 9:39 na oras sa to na sa ato sa Marijaw na kabubuton na Pride detergent powder linis labada knockout ang bakterya. Ini nato programa tagapalijuan isa pa sa ato ng iBerry sa Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit. Pasalamatan sa nako ang D3 Biofood supplement na padadyo ni na mapalita sa mga drugstores grocery stores dinhi sa ato siyudad sa na probinsya. Og salamat sa Seed Liniment Oil sa Edwina sa Flower Shop at sa Dayan Amat o sa Jake Lou Food House Catering Corporation na tuyo ka mga branches sa Dayan Narciso, Jimena o sa Bangtres inin na syudad. Taon-taon dito na mga bati ang mga paborito nito na drama andi doon sa RMN DXRS 918 kHz sa AM band o kung gusto niyo ng mga huni o awit gwapo na mga matud pa musika tune in ka mo sa 94.1 IFM Surigao unsa pay answer matik 94.1 IFM Surigao. Good morning diha happy watching kay Vivian Magbunag Hamiero, Arnis Hiraldino dito sa lungsod ng San Francisco Marijaw na pagpamati kay Vivian Capua, good morning, kumusta? Elsie Palumo Nodalo Marijaw na morning, kay Ray Templado Panilagaw, kay Grace Martinez Diaz, kay Rima Ortiz Labrague o kay Lynn Sarino Consigna Marijaw na buntag o kay Sir Daryl Tumbaga ng Department of Agrarian Reform Surigao del Norte Provincial Office Marijaw na pagpamati. Briggs Abogado, happy watching kay Elaine Chowang Marijaw na buntag. Dini na tapos sa saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Huwebes na apit sa 24 ng Abril 2025. Pastilan, pila ra kang kaadlaw, countdown wins, pila ra kang kaadlaw, eleksyon na gud. Kay apit sa 24 naman kita kuman na Abril. So last week na Oktubre may pizza 30 ba in Abril. So Mayo na sa sunod na Huwebes gikan kuman. So isa ra kang kasimana pizza 1 na dadyo na Mayo. So ato na sayran ato awhag tuod sa tanan
Adyo ni kalimti sa pagtanaw, pagpamati ang tanan nato ng mga kandidato sa ipaygadyo na candidate sa forum na taga-paludyohan isab ng RMN na Surigao. Ang candidate sa forum na taga-panguyuhan ng Provincial Comilica Officer Attorney Alvina Prandicanta o sa SCCI, Surigao Chamber of Commerce and Industry na amoy lead convener sa ipaygadyo na candidate sa forum 2025. Diin taga-panguyuhan isab ini ni Ma'am Melva Garcia, na presidente ng SCCI Incorporated. So kuman pizza 28 na Abril, mabati sab sa live stream feed na RMN na Surigao page and candidate sa forum o dinhi ato mabati ang tanan ng mga kandidato para sa ipaygadyo na candidate sa forum na tagpasiudahan isab anan SCCI ang lead convener ang KBP kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Surigao del Norte chapter as SNSU Rotary o lakip na niini ang iban pa ng mga civic organizations. Abril 28 candidates sa forum, alauna nga na alas 5 sa hapon diyan sa Surigao del Norte State University Gymnasium. Kinahanglan gazud kita mga butante mahibayo o dapat mahibaw-an nato kung sa nagkilayahon sino inin mga kandidato kuman sa nakalain-lain na posisyon sa mabutay na eleksyon. Dinhi sa candidates sa forum mabati nato ni ilang mga intensyon, ni ilang mga tinguha o mga plataforma di gobyerno para dinhi matabangan kita sa pagdesider kung sino ang ngayon na iboto sa ini na mga posisyon. Manginaot ako ang tanan may kay gayunan na mamati sa ininipaygadyo na candidate sa forum kuman Abril 28. O gana ko sa panghinaot na ang tanan ng mga kandidato. Tanan na kandidato, gikan pa ka congressman o hangtod na sa mga jagan pagkakonsihal sa na board member sa probinsya ng Surigao del Norte mo attender. Kay taga-imbitaran man sila tanan para makilayan. So, alkansi ka mo kung di ka mo mutong kay andinhi, adjara man ka magpakilaya para makilayan o dyan mga audience nato, labi na nato mga estudyante, mga tinunan para dinhi makilayan sab kamo. Kay saya inin iba nato ng mga butante man gud makakilaya kung sino yung mga kandidato nato gawa sa inin matud pa ilan na kitan o mga labi na ko mga incumbent officials. Pero dyan ito ibandid na waya matud pa waya makahibayo kung sino inin iba na mga kandidato. Labi na kay dyan mga independent candidates. So, kuman na eleksyon. So, isa ka dako ini na kay gayunan sa tanan nato ng mga kandidato. O nanginaot ang mga organizers ng candidates sa forum kuman na pizza 28 na Abril na unta kamo makatambong. Taga ini dyan na higayon. O good morning sa makaisa pa kay Romel Karumayan. Thank you for watching kay Roy for Cadilla, Vivian Kapwa. O nga to kay Vivian Magbunag Hamiero, ari si Badat na Minaw. Shout out diha kay Badat. Good morning. Kagawad Bienvenida Tarukan. Good morning Ma'am Gay Vivian Magbunag Hamiero, Marajaw na buntag. O sa ato mga suking tigpaminaw didon sa sitio Biuburhan, Marajaw na pagpamati didon sa Barangay Rizal, Surigao City. Sakop ini sa didon sa may sitio Biuburhan, Marajaw na pagpamati sa Ijo. O sa tanan nato na mga suking tigpaminaw isab didon sa may bahin may Barangay Kagniyog, Surigao City o sa Barangay Kanlanipa, Marajaw na pagpamati. O kaiban ako diri sa control sila si J.O. Bataan, iba ni Winston Insomo, nanukad isab didon sa may transmitter site sa Barangay Sabang, Pearly Fernandez o Gerson Dudong Quijano. Ako si Radyoman Gaydol Futsu. Salamat karajaw sa Ijo pagpamati. Straight to the point. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.